Welcome to the great Santa Cruz Pink Island Lagoon. Tinawag ko great ito dahil itong island ay malaki. It has a total area of 280 plus hectares. Now we got to less. Magle-less tayo. 180 plus hectare ang lagoon. So matotal malaki yung lagoon kaysa total lupa ng island. Diba? 280 plus, 180 plus hectare ang lagoon. So speaking of lagoon, all we can see inside the lagoon is mangrove. Lahat po sila ay bakawan. Diba? So definitely wala pa silang baka 2, baka 3. Sir, now for bakawan, we have identified 12 species of bakawan. 12 klaseng bakawan sa loob. Now out of 12, dalawa lang yung dominant. Yun. So ang dominant po dito, si bakawan lalaki at saka si bakawan babae lang. Okay. Unfortunately po mangrove, they are not yet gender sensitive. Wala pa silang ano, no? Pero pinaglalaban namin yan until now. Pinaglalaban namin yan para sabi nga nila gender equal. Okay? Very good. Now, important of mangrove po, sila yung defense barriers ng tsunami, typhoons, tidal waves, mga ganung klaseng sakunanok. Sila yung mahigpit na depensa. Kaya pinaka-bless ang isang lugar pag maraming mangrove na tanim. Hindi na ano yung mga community nila. Now, number 2, important nila, in 1 hectare of bakawan, they can provide 1,000 kilograms of fisheries product. Ganon karami. When we say fisheries product, iba't ibang klase na yun. Nandun na shrimp, crabs, andun na yung mga isda. Okay? Now, mangrove also, bakit sila nakaka-provide ng 1,000 kilograms? Tanong ng mga turista, no? Bakit nakaka-provide ang isang hektarya ng mangrove ng 1,000 kilograms sa fisheries product? Because tingnan nyo sir, no? Yung crop root system ng mangrove, tingnan nyo, parang walang direksyon sa buhay. Technically, yan ang nursery school ng mga smaller fishes. Diyan nagtatago yung mga maliliit na isda. Pag hinahabol po sila ng malalaki, diyan sila nagtatago sa loob. So, pag malaki na sila, lalabas na sila, yun na yung graduation rights nila. Bahala na kayo. Huli na sila mamimili kasi malaki na sila. Uulamin na. Now, check out natin sa bottom area. Tingnan natin sa baba. The water is too clear, di ba? Maliwanag yung tubig. That's because of seagrasses. So, dalawang klase yung seagrass natin sa baba. Isa dyan yung mahaba, ang tawag dyan ay ear seagrass or giant seagrass ang tawag dyan. Okay? Now, yung short, ang tawag po dyan ay turtle seagrass o they call it adubong seagrass. Since wala tayong dugong, so turtle siya. Turtle seagrass. So, paborito siya ng mga turtle.